pagpapatawad mo kami.
Ikaapat na apostol. Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po rin. Ngayon po ay nasa oktaba tayo ng Kapaskuhan. Merry Christmas po. Kalinsabay po ng nasa loob tayo ng oktaba ng Kapaskuhan. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Juan, ang manunulat ng mabuting balita o mas kilala sa tawag na San Juan Evangelista. Si San Juan Evangelista ay isa sa 12 apostoles ni Jesus na kasama niya sa mga dakilang pangyayari sa ating Panginoong Hesukristo at siyang nanatili hanggang sa paanan ng krus ni Jesus. At maraming istorya, mga traditional stories patungkol sa ating ipinagdiriwang na santo ngayon. Noong panahon ni Emperor Domitian, si San Juan Evangelista ay nilason, was beaten, and tinapon sa kumukulong mantika. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, si San Juan Evangelista umalis doon sa kumukulong mantika unharmed. Hindi man lang nasunog, hindi man lang naluto. At noong si San Juan Evangelista naman ay patungo sa Asia para mangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon, ang kanyang sinasakyang ship ay lumubog. At sa loob ng 2 linggo, akala ay patay na si San Juan Evangelista. Pero makalipas ang 2 linggo, natagpuan siya sa pampang, buhay, sa paanan ng isa sa kanyang mga disipulo na si Procoros. Buhay si San Juan Evangelista. At noon namang i-denounce niya ang idol na si Artemis, isang worship.
wino-worship na Diyos-Diyosa noon, siya ay binato hanggang sa mamatay. Ngunit ano ang kakaiba dito? Yung mga batong ibinabato sa kanya, bumabalik doon sa mga bumabato. Ganon katindi si San Juan Evangelista. At noong siya ay nagdasal doon sa templo ni Artemis, ang apoy ay dumating upang patayin ang 200 lalaki, 200 tao na sumasamba doon sa idol na si Artemis. Ngunit nung sila ay magmakaawa, nung may magmakaawa kay San Juan, yung 200 namatay na iyon, muling nabuhay. Ganoon katindi si San Juan Evangelista according to the traditional stories. At mayroon pang isa, mayroong magician noon, si Seonops, na sinasabing bumubuhay siya ng patay. Bumubuhay ng patay. At dahil nagagawa niya ito, maraming tao ang naniniwala sa kanya at lumalayo sa Diyos. Ngunit, sino yung mga binubuhay niyang patay? Mga tauhan ng Diablo. Niloloko yung mga tao. Ngunit isang beses, yung sinabi ni San Juan sa pamamagitan ng kanyang panalangin, imbis na mabuhay ng magician yung 3 nanlolokong demonyo, ano nangyari? Nawala yung 3 demonyo. Nawala. At si Saint John, kilalang kilala bilang siya yung beloved disciple ni Jesus. Bakit? Sapagkat siya yung nanatili sa kanya hanggang sa huli. At si San Juan Evangelista, sa lahat ng kanyang pinagdaanan according to the traditional stories, siya yung apostoles na hindi martir. Siya ay namatay dahil sa old age, dahil sa katandaan. At noong siya ay mahina na, sinasabi na si San Juan ay dinadala ng mga tao para mag-preach. At ano lamang ang kanyang sinasabi, dala na rin ang kanyang kahinaan. My children, love one another. At nung tinanong siya kung bakit yun na lamang paulit-ulit ang kanyang sinasabi, ano ang naging sagot ni Juan Evangelista? Because it is the word of the Lord. And if you keep it, you do enough. Kaya makikita natin sa kanyang kasulatan sa mga epistles yung spirituality of love, pagmamahal. Kaya nga makikita natin sa kanyang buhay, ito ay kanyang isinabuhay. Bakit? Sa pamamagitan ng pananatili. Nanatili siya hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating Panginoong Hesus noong siya ay nasa krus. Si Juan ang naiwan. Lahat ng apostoles nawala. Si Pedro, si Jesus itinatuwa. Pero ang ating ipinagdiriwang na santo ngayon, si San Juan Evangelista, nanatili. Kahit na napakadelikado ng kanilang lagay during that time, nakakatakot, napakadaming pangamba, hindi niya iniwan si Jesus. Nanatili si San Juan. Kaya nga ito yung magandang ipinakikita sa atin ngayong dakilang kapistahan ng ating pinagdiriwang na si San Juan, yung pananatili. At hindi imposible ang manatili. Mamaya mawi-witness natin ang induction ng mga bagong officers ng Sancti Juanis na Coro at nagdiriwang ng 40 years na anniversary. Hindi imposible ang pananatili. 40 years, hindi biro ang pinagdaanan bawat taon na lumilipas. Katulad sa ating buhay, every day, we have to carry our own crosses. Hindi ngayong panahon ng Kapaskuhan,
ipinapaalala sa atin na itong Kapaskuhan ay hindi lamang basta nagdiriwang tayo, nagsasaya tayo, but itong Kapaskuhan is the start of the journey ni Jesus patungong Kalbaryo. Kaya nga ang panawag sa atin, buhatin ang ating mga krus. Darating din tayo sa katulad ng Christmas, cross, the resurrection. Hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kaya nga, ang ating panalangin sa kapistahang ito, na sana kahit ano ang ating pagdaanan sa ating buhay, kahit anong problema ang ating danasin, tayo ay manatili kay Jesus. At sa pananatili natin sa Kanya, in the end, malalasap natin ang tagumpay kasama siya. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming mapasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo, naming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon, ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala mong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Glory
aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon na rin sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Mandali po kayong maupo at nais ko kayong anyayahang saksihan ang renewal ng kanila pong paglilingkod bilang koro ng ating simbahan at outtaking po ng bagong hanay ng officer. Pagdasal natin sila for their perseverance and dedication sa ating pong gawain ng music ministry ng katedral. Sa mahalagang araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ng ating mahal na patron ng Sancti Joannes Choir, si San Juan Evangelista. Kalinsabay nito ang pagdiriwang ng ika-40 taon, anibersaryo ng kanilang paglilingkod. At ngayon, ating muling saksihan at sariwain ang pagtatalaga ng sarili nila hindi lamang sa sining at paglilingkod sa pamagitan ng pag-awit, kundi maging sa kabutihang nais makita sa atin ng poong may kapal. Ang ating buhay, ang pinakamagandang awit para sa Diyos, dito rin natin nakikita ang paghandog ng iba't ibang pagtalima sa Kanya. Kaya ngayon, sasiriwain ninyo ang pagtatalaga sa Kanya. Diyos naming dakila, ipinagkaloob mo sa akin ang kakayahang umawit upang purihin at parangalan ka sa pamamagitan ng pag-awit. Purihin ka nawa ng aking puso at kaluluwa sa araw-araw kong pag-awit at pakikiisa sa banal na misa at sa mga pagtawag mo sa akin upang paglingkuran ka. Maialay ko nawa ang mga ito ubong kapumbabaan. Sa isang natatanging paraan, ako ay muling nagtatalaga sa iyo ng aking sarili upang kung papaano nabuhay ng kalugod-lugod si San Juan Evangelista para sa iyo. Ako rin ay nagnanais mabuhay ng kalugod-lugod sa iyo, sa aking kapwa. Pinagtitibay ko ito at umaasa akong isasabuhay ito sa tulong ng mga Panginoon. Amen. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. At bilang kura paroko ng Katedral ng San Pablo, malugod kong tinatanggap at pinagtitibay ang kagandahang loob ng inyong ipinamalas at naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At ngayon po naman, gaganapin ang panunumpa ng mga bagong hanay ng namumuno sa korong ito. Bigkasin ang panunumpa. Ako si pusong nanunumpa na maglilingkod bilang bagong hirang na ika-36 ng Tioanis Choir. Ako ay nangangako na pagtitibayin ang aming samahan upang sumalamin sa aming misyong maglingkod sa ngalan ng Simbahang Katolika. Ito ay aking gagampanan sa abot ng aking talino at kakayahan na may basbas ng may kapal. Naway mapagtanggol sa tulong ni San Juan Evangelista at higit sa lahat ng Panginoong Hesukristo. At ngayon po naman ay ating pakinggan at saksihan ang panunumpa ng mga kasapi. Ako ay muling nanunumpa bilang miyembro ng Sancti Joannes Choir. Ako ay nangangako ng buong puso at katapatan na maglilingkod sa Simbahang Katolika, hindi lamang sa pag-awit, kundi pati na rin sa Evangelista at ni Kristo na aming Panginoon. Ito ay aking isusulong sa aking isip, mga salita at higit sa lahat sa aking mga gawa. Iniaalay kong lahat ito sa poong may kapal. Bayan ng Diyos, karangalan ko po na i-present sa inyo ang mga nagsariwa ng kanilang pagpapahayag ng paglilingkod at ang mga nanumpa bilang namumuno sa Sancti Joannes Choir. Palakpakan po natin ang ating mga
Sir. Officers ng San Giovanni's Choir. Tumayo po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain tayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na humayo kayong nananatili sa kagalakang hatid ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening, everyone. Before anything else, I would like to greet each and every one of us na happy feast day and happy 40th anniversary. And ano pa? Salamat po sa mga nakadalo ngayong gabi. And then, I hope na mag-enjoy ang lahat sa gabing ito. Marami pong salamat. Yun lang, Ma'am President. Ninervyos bigla daw. Okay, so I stand corrected. Meron po tayo palang opening prayer. And I would like to request everybody to stand up.
sa tukso at iatsa mo kami sa lahat ng masama. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Welcome to the feast day. Unang-una po ang feast day ng ating Saint John the Evangelist. And then pangalawa po ang 40th anniversary ng Sancti Ioannis Choir. And third ay ang 41st induction ceremony. So tatlo po yun. Pinakamataas ang ating feast day ng Saint John Evangelist. Our 40th. Palakpakan po natin ang mga ika-40 years na naandun yata. Hindi ako nagsasabing oldies. Dekada 80 at 90. Uy, tindig! Ang decade, 80s, 90s. Ayun sila. 2000 to 2010. 2010 to 2000 present. Oh, sinabi na eh. Okay. Ang ating mga past presidents. Tindig. Yun, ayun sila. Kinukunan ng video, tindig po. Yan. The past president, ang ating pong, ang buong pangalan, nalimutan ko na yan, no? Renz Emmanuel Toribio for the declaration of the new members. And also, ito na po ay Renz, acknowledgement na lang po ng new members kasi sila po ay nanumpa na kanina doon. So they are already declared but supposedly i-announce na lang ang ating mga new members. Na-declare na kasi sila. Ayun po, so magandang gabi po sa ating lahat. Happy Feast Day. At syempre tamang-tama naman po itong very special na celebration para kay Saint John the Evangelist para magkaroon din naman tayo ng bagong miyembro. At syempre para very powerful ang ating declaration tonight. Tinatawagan ko si Ate Del at si Macne, ang ating bagong club service director. At tinatawagan din natin si Ate Chinchin. Dahil si Ate Chinchin po ay kumikintab, kailangan pong i-flaunt. Pero dahil doon, hindi natin patatagalin pa, tinatawagan po natin si Tonet. Tonet, come here. Sa mga nagtatanong po, hindi po siya si Ate Daisy kamakanan din naman. Pero magiging member na din po siya. Tumangkad po Ate Daisy. Tsaka babae daw po ito. Ayun. Ayun, dahil po doon, Ate Chinchin, Okay? By the power vested upon me and as the club service director, I now declare you member of Sancti Ioannis Choir. Nakaabang na po si Ate Del para sa induction fee ni Tonet mamaya. Speech. Dapat pala sinulit ko na yung libre. Magandang gabi po sa lahat. Tonet po, nag-start ako na maging observer last June, July yata. Hindi ko man na perfect yung simula nung naging observer ako, pero ang puso ko po ay laging handang maglingkod sa simbahan at sa ngalan ng Sancti. Maraming salamat po sa pag-welcome sa akin.
you po, Ma'am Chinchin. Tonet, welcome sa Sancti Ioannis family. Alam ko matagal mo nang dream din to na maging sancti. Lagi mo sinasabi sa akin before pa na gusto mo, wala ka lang talagang minsan time. So finally, ay ngayon, andito ka na at kasama ka na namin lagi. So sana dire-diretso lang at hindi matulad sa iba na napariwara. Hindi naman napariwara, kundi siguro naging busy din lang. Pero sana ay pag may time at may chance ay parati ka pa rin umatan sa atin at sa mga activities. So welcome. Ayun, welcome to Net ulit. Ayun, ako naman po ay witness sa dedication ni Tonet. Kaya naman po, ayun, tamang-tama lang na Tonet siya ay ating bagong member ng Sancti Ioannis. Welcome, Tonet. Thank you. Before our second most awaited part, yung dinner, bago ang lahat, let us welcome the new members for their very special dance number. Isang sa pilitang palakpakan sa ating new members. Go! May buhay na rin padinig sa gitna. Christmas.
sa 40 yan. Paano kayo ka ba? Si Monsi, nandiyan. Monsi, ka nagawin mo pero maligawin mo na kanila. Father Mar, ano si Father Mar? Ang aking founder ng bahay nasa red. Si Father Ray, kung ano? Ayun po si Father Renan. Okay. This opportunity not only to greet you, Merry Christmas, a blessed Christmas, but to greet you on the occasion of your 40th anniversary. Wow! Alam nyo yung 40, alam natin yan, di ba? Is a biblical numerology which means so much. I don't know how many times nag-appear ang number 40 sa Bible. A lot. And one very significant is for 40 years, the people of God traveled or stayed in the desert, no? As they escaped from Egypt. As you know, the Jews were slaves. Sinasabi na sila daw yung gumawa ng mga pyramids. Parang ganon. Something like that. But then, after staying for 40 years in the desert, they reached the promised land. So nakita nyo yung 40, parang it means purification process. Pagkatapos nun, dumarating ang reward. So what awaits the Sancti Ioannis Choir? Siguro mga rewards, no? Ano yung mga rewards na yon? You are blessed with so many members. Amen? You are blessed now with young members. Palakpakan natin yon, no? Kasi alam nyo sa simbahan, maraming samahan natin, meron ng graying population. That means they're growing old. It's high time that you pass on the torch. And I'm glad to see Sancti Ioannis Choir is doing that. You are passing the torch. I can see here young people, very, very promising, very vibrant. Okay? Mga members na ba talaga ito? Oh, wow. Look at that. Look at that. So yun ang, ano pa mga rewards? Ang dami talaga. Kasi marami kayong members na sa ating San Pablo City ay kinikilala sa kanilang iba-ibang mga profession. So in a way, Sancti Ioannis Choir has become as well a formation of character. Amen? You've been building up characters of leaders. Amen? So ano pang reward? Well, after many, many years, I think you are resting in the laurels of a lot of achievement, no? Hindi lang kayo umaawit, you have been doing some outreach program. I really appreciate that very well, no? Na hindi lang kayo kumakanta para magpasaya ng ating liturhiya, you're reaching out to the poor, to the marginalized of our society. So, from singing to becoming charitable institution. Amen? Stay as you are. Now, aside from yung 40, significant sa atin, yung choice nyo, bakit nyo pinili si St. John the Evangelist as your patron? I'm sure 40 years ago, marami kayong inisip na sino bang pwede maging patron. And pinili nyo yung pinakamamahal na apostoles ng ating Panginoon.
That would mean gusto nyo kayo ay maging beloved choir ng cathedral. Yun ang challenge doon, no? Na kayo ay manatiling mapagmahal. Pag tinignan nyo si St. John, the Evangelist, merong tatlong lumulutang na dahilan kung bakit siya ay beloved. Number one, he was very close to the Lord Jesus. To the point that during the Last Supper, siya yung humilig sa ating Panginoon. Parang pinapakiramdaman niya ang pagpintig ng puso ng Panginoon. The Lord knows already that he was going to suffer. But the consolation is, here is this the youngest, no? Siya yung bunso. Si bunso yun eh. Humilig, no? Parang siya yung nagbigay ng matinding moral and not only the moral, by psychological support. Remember, the Lord Jesus is not only, He is true God, but He is true man. He needed that psychological support. And that was given by your patron saint, sa Lord Jesus. So siguro dapat din kayo mag-excel sa inyong affection sa ating cathedral. Amen? I understand not all of you are young. In terms of age, but I believe you remain young at hearts. Amen? Say by the bell, ano? So, pangalawang reason kung bakit beloved siya. Kasi si St. John was the only one who stayed behind when the rest of the disciples fled. During the moment that Jesus needed moral support, he was arrested, no? And we know that that was the start of his suffering. He was praying there at the Garden of Gethsemane, and dumating si Judas, no? Humalik. Kaya hindi lahat ng humahalik ay okay, ha? Mag-iingat kayo dyan sa mga halik na yan. Baka. But the point is, after that, nung malaman ng ginadakip na si Jesus, nagtakbuhan ng mga ano. Can you imagine, the youngest stayed behind. Merong storya, pero I don't believe in that story, no? Na si John daw was about to run away as well, no? Pero parang may nagsabi sa kanya, bata ka, huwag kang makalayas-layas, manatili ka dyan. Hindi ako naniniwala sa istoryang yon. I think he stayed behind because he really wanted to be with the Lord even in the most difficult moment ng kanyang buhay. Ang ating katedral, sa kanyang historya, meron ding mga moments of difficulties. I hope the Sancti Ioannis Choir will always be there to give moral support. Amen? Actually, nararamdaman ko na yon kasi pag meron mga pangailangan dyan, isang unang-unang lumalapit sa akin, alam niyo kung sino? Yan, si Atty. Obet. Lalapit agad dyan. Monsi, ano bang kailangan natin dyan? Diba? Andyan si Seseng. Although kung minsan nawawala, nagpupunta sa Patnanungan, no? Pero isa ring member na who would be coming and would be asking, Mons, anong kailangan natin? I appreciate that very well. And thirdly, bakit siya beloved? Sabi ni Saint Augustine, to the Virgin is entrusted the Virgin. Ano kayo ibig sabihin nun? Ang Virgin doon, si John. To the Virgin was entrusted the Virgin Mary. So, sa dinami-dami ng apostoles na capable, economically, kasi iba doon very established na ang kanilang business ng fishing. And of course, they left behind the things. But
You know, in other words, capable yung mga ibang apostles. Pero kanino inihabili ng Panginoon ang mahal na birhen, ang kanyang mother? When Jesus knew that He was about to die, kay John, the youngest. Kasi si John was very loving. So mukhang yun ang binigyan ng weight ng ating Panginoon, kaya kay John. So ano yung challenge sa inyo? Kayo, dalawa. Maging malakas ang inyong devotion sa Blessed Virgin Mary. Amen? At pangalawa, maging loving kayo. Okay? Lovingly yours, Helen. Hindi na alam ng mga kabataan, hindi makarelate doon sa lovingly yours, Helen. Well, with that note, I'm glad that I was able to attend this. You know, there is another Christmas party going on, and I will have to return to the Hermit's Garden kasi hinihintay din ako doon magbigay ng message. So, once again, maligayang Pasko sa inyong lahat, and stay as you are. It's a very dedicated choir sa ating cathedral. You are a treasure in our parish. Amen. Maraming salamat po sa abala ng konti. Okay, kaya po inuna natin si Monsi kanina. Ngayon, dahil alam po natin, katulad ng sabi niya, ay meron siya pang inaati ng party. So, supposedly ito po yung kasunod. I would like to call back our outgoing president, Mr. Renz Emmanuel Toribio, for his message. Happy po sa lahat. And again, happy feast day. Happy 40th anniversary. Buntis yung pusa. Dumaan. Baka swerte yun pag dumadaan yung buntis na pusa. Ayun. Siguro lahat po ng message ay nabigay na naman natin sa bawat isa tonight. Siguro naman po din ay okay na po yun. Pero gusto ko pong magpasalamat po muli on behalf of the 2022-2023 set of officers. Maraming salamat po sa lahat ng suportang binigay niyo sa amin. And also, bilang bilang isang choir ng cathedral, katulad nga po na sinabi ni Monsi, ako po ay nagpapasalamat po sa lahat ng umattend ng ating Sunday Mass Assistings. Na-appreciate ko po yung inyong service, hindi po sa sancti, hindi po sa bawat isa, kundi po para po sa Panginoon. And muli po, bilang isa ng ulit choir, ako po ay nag-a-admire sa lahat ng member who sings well. Pero, bukod po doon, ako po ay nag-a-admire sa lahat ng member who strive to sing well. Kasi katulad ko, hindi naman po ako nagsimulang magaling. Pero, hindi rin po ako magaling hanggang ngayon. Hindi pa rin po ako magaling hanggang ngayon. Pero ang sinasabi ko naman po ay, para po sa akin, natutuwa po ako pag may nakikita na natututo unti-unti ang bawat isa. Dahil muli po tayo po ay choir at gusto ko pong i-remind po yun sa lahat na subukan po natin na kumanta ng maganda para sa Panginoon. Maraming salamat po. Happy Feast Day po sa lahat. Thank you. Thank you. Still, Mr. President pa rin ba? Hindi na. Pagkakahindi, ayaw na. Hindi baga? Konti lang. So, katulad ng sabi po ni past president na, wow, member ka na ng past presidents. Ito ay hindi lang open for singers. Open po ang Sancti Ioannis Choir. So, baka akala nung iba ay choir yan, Sancti yan. Singer ang kailangan. Doon sa panahon po namin, wow, panahon namin, marami po kaming na-develop. Talagang hindi sila singers. And then right after our very strict na practices, they develop, they improve, and they became singers. Okay, so palakpakan po natin ang bawat isa.
Kuya Seseng, may bubulong ka sa akin. Hoy, dito pala. Narito ang mga bagets. Hali kayo. Kakanta naman lahat. Dito. Para kayo makita ng bagetsi. Chuy! Chuy! Everybody yan, ha? Ayun lang para makilala nyo. Nasa si Oben? Si Atty. Oben? Atty. Oben? Pasay na yan. Okay? Ate Mar, Kuya Abel, ano ba kakasali? Kuya Mar ulit, Kuya Alan, Ferdy, Kuya Ferdy, ay, Father Mar, Papa, Attorney, Resty, Abel, ay, nabusog si Gary, Kuya Ian, o ha? At ang inyong lingkod, nagsimula sa Santing Kalbo, lalong naging kalbo. Miski buhok sa ilong,